Umiiyak na tiningnan ni Leona at nanginginig ang kamay habang hawak ang pregnancy test. Buntis ako. Paano na ang pag-aaral ko? Bulalas ni Leona at halos hindi niya na alam ang gagawin pagkatapos noon. Kasalukuyang fourth year college na si Leona at sa hindi inaasahang pangyayari ay nabuntis siya. Alam ni Leona ang magiging kahinatnan sa ginawa nila ng kaniyang boyfriend ngunit hindi nila napigilan ang bugso ng damdamin. Natatakot si Leona na sabihin sa magulang niya na buntis siya kaya naman itinago niya muna ito at sa kaniyang boyfriend na si George. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman din mismo ng magulang ni Leona ang kalagayan niya. Wala kang utang na loob. Hindi kita pinayagan na magkaroon ng nobyo pero anong ginawa mo? Galit na sigaw ng ina ni Leona na si Linda at sinampal siya sa pisngi. Sorry mama. Umiiyak na humingi ng paumanhin si Leona ngunit tila bingi ang kaniyang ina. Ma, tama na po yan. Pilit na inaawat ng babaeng kapatid ni Leona ang kanilang ina ngunit sa sobrang galit nito ay tila wala na itong paki kung masaktan ng pisikal si Leona. Sabi mo wala kang boyfriend. Pero ginulat mo ako rito. Hinagis nito ang pregnancy test sa mukha ni Leona. Buntis ka at nag-aaral ka pa lang. Parang aatakihin ako sa puso sa pinagagawa mo sa buhay mo, Leona. Galit at lumuluhang anas pa nito. Mahigpit na hinawakan ni Leona ang sinapupunan niya na hindi pa halata. Bubuhayin ko po ang anak ko. Makakapag-aral pa naman ako kahit buntis ako. Hindi na naituloy ni Leona ang kaniyang sasabihin nang sinampal siya ulit ng kaniyang ina. Hindi mo nga kaya ang sarili mo? Sasabihin mo pa na kaya mong buhayin ang anak mo? Sa tingin mo ganun lang ba kadali mag-aral habang may bata kang dinadala? Nanggagalaiting sigaw ng ina ni Leona. Wala nang nagawa si Leona kundi umiyak sa harapan ng kaniyang ina. Huwag kang umiyak dahil ginusto mo yan. Pananagutan ka ba ng lalaki na kabuntis sa'yo, ha? Hindi! Baka nga takasan ka pa niya ng responsibilidad sa'yo. Pagkatapos sabihin iyon ng ina ni Leona ay may malaking bag itong kinuha mula sa kwarto at hinagi sa kaniyang pagmumuka. Simula ngayon, hindi na kita anak. Wala na akong pakialam sa kung ano man ang mangyari sa'yo. Buhayin mo ang sarili mong anak at bahala ka na kung mag-asawa ka na kaagad ng maaga. Sigaw ng kaniyang ina at tinulak siya bigla palabas ng bahay. Mama, huwag mong gawin sa akin to. Halos magmakaawa na si Leona sa kaniyang ina. Napaupo na lamang si Leona sa labas ng bahay dahil sa pagtulak sa kanya ng kaniyang ina. Huwag mong gayahin ang ate mo dahil iyan din ang gagawin ko sa'yo. Pangaral ng ina sa kapatid na babae ni Leona na walang magawa kundi umiyak habang nakatingin kay Leona. Masakit para kay Leona na mismo ang kaniyang ina ay itinakwil siya. Imbes na pag-ani ng kaniyang loob ay mas lalong nahihirapan si Leona sa kaniyang sitwasyon. Walang matatakbuhan na pamilya si Leona. Kaya naman naisipan na ni Leona na sabihin kay George ang tungkol sa pagbubuntis niya. Si George na lamang ang matatakbuhan ngayon ni Leona. Ngunit hindi si George ang naabutan ni Leona kundi ang ina nito na si Mrs. Villaflor. Anong sadya mo rito, iha? Bakit basang-basa ka at umiiyak? May nangyari bang masama sa'yo? Bahid ang pag-aalala sa boses ni Mrs. Villaflor. May sasabihin po sana ako kay George, tita. Pinalayas na po kasi ako sa bahay namin at wala na po akong matatakbuhan pa. Umiiyak na sumbong ni Leona. Nasa ibang lugar ngayon si George at 5 araw pa bago makauwi rito. Bakit ka pinalaya sa inyo? Ano ba nangyari? Kahit si Mrs. Villaflor ay hindi alam ang gagawin sa sitwasyon ngayon. Pinakalma muna ni Leona ang kaniyang sarili. Buntis po ako, tita. At si George po ang ama ng dinadala ko. Sambit ni Leona na ikinagulat ni Mrs. Villaflor. Buntis ka? Sigurado ka ba, iha? Naniniguradong tanong ni Mrs. Villaflor na ikinatango ni Leona. 2 buwan na po akong buntis at may nangyari po sa amin. Hindi ko po kaagad sinabi kay George tungkol sa pagbubuntis ko dahil alam ko kung papaano ko sasabihin sa kanya. At saka, hindi ko po alam ang gagawin gayong nag-aaral pa lamang kami ni George. Paliwanag ni Leona at hindi naman maiwasang umiyak sa harapan ni Mrs. Villaflor. Napahawak sa sentido si Mrs. Villaflor. Gulong-gulo na kung anong gagawin at saka naawa rin para kay Leona. Ngunit may isang bagay na ikinatatakot si Villaflor.
Iha, makinig ka na mabuti sa akin. Hindi pwedeng malaman ni George na buntis ka. Seryosong sambit ni Mrs. Villaflor kahit kinakabahan din ito sa sasabihin nito. Natigilan si Leona, tila nabingi siya sa sinabi ng ina ni George. Bakit po tita? Kailangan niya pong malaman to. At hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Pagmamakaawa ni Leona. Ngayon lamang naramdaman ni Leona na hindi talaga magiging madali ang pagiging batang ina. Masyado siyang nakampante na hindi siya pababayaan ni George dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. Pakiusap, Leona. Hinawakan nito ang kamay ni Leona at nagsusumamo ang mga mata. Alam kong mapapabayaan at masisira niya ang pag-aaral niya kapag nalaman niyang buntis ka. May 2 taon pa bago siya makapagtapos sa pag-aaral ng law. Kaya pakiusap, iha, nakasalalay ang future ni George rito. Halos gumuho ang mundo ni Leona nang napagtanto na gusto ni Mrs. Villaflor na siya mismo ang makipaghiwalay kay George. Naiiyak si Leona dahil tama ang ina ni George. Magiging sagabal siya sa pag-aaral ni George at baka siya pa ang maging dahilan ng paglubog nito. Kahit masakit para kay Leona na mag-isa siyang haharapin ang pagsubok at tuluyan na niyang iiwan pansamantala si George, ay gagawin niya. Magsasakripisyo si Leona para lamang makamit ni George ang pangarap nito. Ako na ang bahala na sabihin kay George na alis ka sa malahing lugar. May matandang mag-asawa na gustong alagaan ka kaya mas mabuting doon ka muna manatili pansamantala. Saad ni Mrs. Villaflor. Hindi alam ni Leona kung magiging masaya ba siya na mawawalay siya kay George. Pumayag lamang siya sa suwestyon ni Mrs. Villaflor at agad na tumungo sa bahay ng magiging bagong tahanan niya. Nasa ka na, Leona? Agad na tanong ni George nang sagutin ni Leona ang tawag nito. Sinabi na ni tita na nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Hindi mo na ako mahanap, George. Saad ni Leona habang hinihimas ang kaniyang muumbok na tiyan. Si mama ba ang dahilan kung bakit gusto mo makipaghiwalay sa akin? Bakit ayaw mo na ako makita pa? Saan ka nag-aaral ngayon, Leona? Sunod-sunod na tanong ni George at bahid na ang galit sa boses nito. Itigil na natin to, George. Napapabayaan natin ang pag-aaral natin dahil sa relasyon na to. Please, ayoko na. Labag sa loob na sinabi iyon ni Leona. Pagkatapos nun ay agad niyang pinatay ang tawag. Binlock din ni Leona ang numero ni George. Wala nang pakialam si Leona kung anong isipin ni George. Hindi na kinaya ni Leona na makausap pa si George dahil sobrang hirap para sa kanya na makipaghiwalay rito. Noong una ay hindi tumigil si George sa katatawag sa kanya sa iba't ibang numero ngunit makalipas ang 7 buwan ay tumigil na rin ito. Ganun pala ako kadaling palitan, George. Nagsakripisyo ako para sa pangarap mo at kahit mag-isa ko na lang buhay ng anak natin. Pero talagang kaibigan ko pang naging nobyo mo ngayon. Maluhaluhang saad ni Leona sa sarili habang nakatingin sa screen ng cellphone kung saan makikita ang masayang ngiti ni George at ni Jessa. Walang nagawa si Leona kundi iyakan na lamang ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa manganak si Leona at lumipas ang ilang taon ay hindi na niya nakakausap si George. Naging desisyon iyon ni Leona dahil ayaw na niyang ipaalam kay George na may anak sila at sinusubukan na niyang kalimutan ito. Kakayanin mo bang kumanta sa maraming tao, anak? Malambing na tanong ni Leona sa 5 taong gulang na anak na lalaki na si Gio. Sabi po kasi ni Papa Teacher na may gift daw siyang ibibigay sa akin kapag kumanta ako sa stage. Bibong saad ni Gio. Malapad ang ngiti. Palagi ka naman binibigyan ng regalo ni Papa Teacher Ngiting ani Leona at sinuklay ang maikling buhok ng kaniyang anak. Kakayanin mo yan, anak. Dahil manonood din ako sa iyo mamaya, Para hindi ka kabahan, tumingin ka na lang sa akin o sa mga taong kakilala mo, okay? Sige po, Mama. Para po sa inyo ang kanta ko mamaya. Masayang bulalas ni Gio. Ano naman ang ikakanta mo sa akin? Secret lang po. Surprise lang mamaya, Mama, okay? Napahagikik pa si Gio nang sabihin iyon sa mama nito. Kaya naman natawa na lamang si Leona sa sinagot ng kaniyang anak. Nang magsimula na ang program ay kaagad na bumalik si Leona sa naka-assign niyang upuan kasama ang ibang mga guro. Pupunta raw si Governor dito. Totoo pala na mag-i-invest siya ng malaking pera sa eskwelahan natin. Rinig ni Leona na saad ng guro sa kaniyang likuran. Balita ko, law school nag-aral nun si Governor. Sobrang talino pala nito kung ganun. Mangha naman na saad ng isang babaeng guro.
Hindi na iyon pinansin ni Leona at mas nakatutok ang atensyon sa kaniyang anak na kakanta sa stage. Mahiyain kasi ang anak niya kaya mabuti na lamang ay napilit ito ni Teacher Bernard, ang tinatawag ni Gio na Papa Teacher at isa sa manliligaw din ni Leona. Pagkatapos magsalita ng host ay may dala ng microphone si Gio papuntang stage. Pumalakpak agad si Leona nang makitang kakanta na ang kaniyang anak. Ang kanta ko po na ito ay para kay Mama at Papa. Sana po bumalik na po kayo. Nakangiting sad ni Gio. Nawala ang ngiti ni Leona nang marinig ang kanta ng palagi niyang kinakanta sa tuwing siya'y nangungulila kay George. Hindi naman balak ni Leona na itago lahat kay Gio na may ama ito. Buong akala ni Gio ay nagtatrabaho lamang ito sa malayo at iyon ang dahilan ni Leona para hindi na magtanong ang anak niya. Samantala, si George naman ay kararating lamang sa eskwelahan na balak niyang mag-invest. Umupo kaagad siya sa pinakaunang upuan na malapit sa stage. Ilang eskwela na po nang binisita ninyo at nag-invest ng malaking pera, Governor. Bakit niyo po ito ginagawa? Takang tanong ng sekretary ni George na lalaki. Umaasa ako na makikita ko ang aking mahal. Paniguradong guro na yun at nagtuturo sa mga bata. Nakangiting saad ni George. Nagniningning ang mga mata niya na tila sabik. Lingid sa kaalaman na may alam din ng sekretary sa nakaraang nobya ni Governor na hanggang ngayon hindi magawang palitan. Saksi ang lalaking sekretary kung gaano kadesidido si George na hanapin sa kahit anong lugar ang babaeng mahal nito. Napantig ang tainga ni George nang tumugtog ang kanta na matagal na niyang hindi naririnig. Gulat na napaangat ang tingin ni George at nakitang kumakanta ang 5 taong gulang na lalaki. Ikaw lang ang pipiliin ko ngayon hanggang sa susunod na habang buhay, mahal ko. Huwag nang mangamba dahil ikaw lang ang gusto ko makasama sa pagtanda ko. Nakapigit ang mga mata ni Gio habang kinakanta ang awitin na palaging kinakanta ng kaniyang mama. Hindi na malaya ni George na nakaawang na ang kaniyang labi sa pagkagulat at pagkamangha. Napatayo si George sa pagkakaupo at titig na titig sa batang lalaki na kumakanta sa stage. Governor, bakit po kayo nakatayo? Tiningnan ng sekretary ang tinitingnan ni George. Nagagandaan po ba kayo sa boses ng bata? Hala, napansin ko rin po na magkamukha kayo. Lalo na magkahawig ang buhok at mga mata niyo, Gov. Manghapang dugtong nito. Hindi maiwasan ni George na maging emosyonal. Hindi niya maintindihan ang kaniyang nararamdaman. Imposible ang kaniyang iniisip ngunit gusto niyang maniwala sa kaniyang natuklasan. Gawa ni Leona ang musika ang kinakanta ng bata. Baka anak ko siya. Baka nandito si Leona. Nanginginig ang boses ni George na saad at hindi makapaghintay na makita si Leona kung sakaling nandito ito ngayon. May anak kayo, Gov? Paano niyo nasabi? Gulat na bulalas ng sekretary. Napailing si George. Ramdam ni George ang bugso ng damdamin nang makita ang batang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Kamukhang kamukha niya ang batang lalaki nung bata pa lamang siya. Imposible ring may makalam sa musika na mismong si Leona ang may gawa. Anak ko siya. Mariin na saad ni George at hindi inaalis ang tingin sa batang lalaki. Kung totoong anak niya ang nasa harapan niya, bakit itinago ni Leona ito mula sa kanya? Ang gwapo ng anak mo, Leona! Namana niya talaga ang talento mo sa pagkanta. Papuri ng kasamang guro ni Leona. Hindi na magawang makapagsalita ni Leona. Tila napako siya sa kinauupuan nang makita ang pagtayo ni George sa harapan habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa anak niya. Paano ka nakarating dito? Hindi ito maaari. Gulong-gulo na tanong ni Leona sa sarili. Nanginginig na napatayo si Leona. Tila namamalikmata lamang siya nang makita ang lalaking matagal na niyang pinagtataguan. Maraming salamat po. Bulalas ni Gio nang matapos ang kaniyang kanta. Kasabay ng pagyuko niya ang pagpalakpak din ng mga tao sa kanya. Maraming salamat din, Gio, na binahagi mo ang iyong talento sa pagkanta. Nakangiting saad ng prinsipal sa microphone. Hindi naman maalis ang ngiti ni Gio nang bumabaw siya mula sa stage. Hahanapin na sana niya ang kaniyang ina nang biglang may malaking lalaki ang humarang sa kaniyang harapan. Hello po. Nahihiyang saad ni Gio. Alam ni Gio na isa sa bisita ang lalaking nasa harapan niya, kaya gano'n na lamang ang kaba nang yumukot ito sa kaniyang harapan at hinawakan nito ang balikat ni Gio. Gio bang pangalan mo, little boy? Pinalumanay ni George ang kaniyang boses nang makitang kinakabahan ng bata sa kaniya.
Hindi maiwasan ni George na titigan ng maigi ang kulay berdeng mga mata ng bata. Opo, bakit po? Sagot ni Gio at palihim naman na hinahanap ng kaniyang mga mata kung nasa ng kaniyang mama. Uuwi na sana kasi sila ng kanilang bahay dahil wala na siyang klase. Governor, baka takot na ang bata sa'yo. Alanganin na saad ng sekretary sa gilid ni George. Huwag kang matakot sa akin, little boy. Napanood at narinig ko ang kanta mo kanina sa stage. Ani George at sinubukan ng ngumiti kay Gio. Dahil nagustuhan ko ang kanta mo, bibigyan kita ng malaking kotse, na laruan, o kahit anong gusto mo. Agad namang nabuhayan ng loob si Gio at malapad na nakangiti sa lalaking kaharap niya. Talaga po? Gusto ko po ng malaking kotse. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si George. Sa loob-loob niya, hindi rin naman pala ganon kahirap maging malapit sa batang lalaki. Nasasabik na rin si George na mayakap ang bata ngunit pinipigilan lamang niya dahil baka mabigla ito. Saan pa lang mama mo? May papa ka pa ba? Natatakot si George na baka may ibang ama na kinikilala ang bata. Hindi siya makakapayag kapag nangyari iyon. Papa? Mayroon po. Nagtataka pa si Gio na sa tinanong ni George. Nasaan siya kung ganun? Tanong ni George sa anak nito. Parang pinipiga ang puso ni George. Malakas na kinabog ang dibdib niya sa takot na baka mahuli na siya. Sabi po ni Mama, nagtatrabaho po si Papa sa malayo para po sa amin. Gusto ko na nga po makita si Papa pero sabi ni Mama hindi pa pwede. Inosente namang sagot ni Gio. Hindi na malaya ni George na lumuluhan na pala siya. Hindi alam ni George kung magagalit ba siya dahil itinago ni Leona ang katotohanan na may anak silang dalawa. Bakit po kayo umiiyak? Napansin iyon ng kaniyang anak. Umiling naman si George. Anong pangalan ng mama mo? Nasaan siya ngayon, little boy? Sunod-sunod na tanong ni George. Hindi nahahayaan ni George na mawalay sa kanya ang kaniyang mag-ina. Hindi na ulit makakatakas si Leona sa kanya. Sasagutin na sana ni Gio ang tanong nang makita ang ina na nakatingin sa kanya. Agad naman kumaway si Gio sa kaniyang ina. Mama, may naghahanap po sa inyo. Malakas na tawag ni Gio sa kaniyang ina. Samantala si Leona naman ay tila huminto ang kaniyang mundo. Kitang-kita ni Leona kung paano lumingon si George sa kaniyang kinaroroonan. Wala na siyang takas mula kay George. Wait lang po ah. Ani Gio kay George at tumakbo palapit sa kaniyang ina at niyakap sa baywang. Mama, bibigyan po niya ako ng malaking sasakyan. Masayang pahayag ni Gio. Hindi maalis ang tingin ni Leona kay George. Kinakabahan ngayon si Leona dahil alam niyang galit ngayon si George sa nalaman na anak nila si Gio. Leona, Baritonong sambit ni George sa seryosong boses. Tumayo ito mula sa pagkakaluhod at nilapitan si Leona. George, bakit nandito ka? yan na ba ang sasabihin mo matapos mo kong iwan? Tapos malalaman ko ngayon na tinago mo ang anak natin mula sa akin? Madiing sambit ni George. Nagtatalo ang puso't isipan ni George kung yayakapin ba sa sobrang saya na nakita niya si Leona o magalit dahil wala siyang alam na may anak pala sila. Dapat hindi na tayo nagkita pa. Paano mo ko nahanap? Tanong ni Leona. Isa na akong governor, kaya gagamitin ko ang kapangyarihan ko para mahanap ka. Kahit ilang taon nang igugugol ko, Leona. Mariing anas ni George. Mama? Mababasa sa mukha ni Gio na nalilito ito sa sitwasyon. Napaiwas si Leona ng tingin. Hindi niya kayang makita ang galit sa mukha ni George. Mali ang ginawa ni Leona ngunit sa nalaman niya na may karelasyon si George at isa rin itong ganap na governor ay mas lalong hindi sila pwede. Mag-usap tayo, Leona. Ani George ngunit napailing si Leona. Tapos na tayo, George. May sari-sariling buhay na tayo kaya hayaan mo na ako. At kalimutan mo nang nakita mo kami ngayon. Seryosong sabit ni Leona at hinawakan ng palapulsuhan ng kaniyang anak. Uuwi na tayo, Gio. Mabilis na naglakad si Leona habang buhat-buhat na si Gio sa kaniyang bisig. Hindi na siya lumingon pa kay George. Huwag mo na ako pagtaguan, Leona. Napapikit si Leona nang marinig ang kulog sa sigaw ni George. Mas binilisan ni Leona ang paglalakad na halos tumakbo sa papalayo kay George. May anak po talaga kayo, Gov. Mukhang tatakasan po kayo. Tarantang saan ng sekretary na lalaki ngunit hindi iyon pinansin ni George. Guards! Malakas na tawag ni George. Agad na lumapit ang mahigit 5 bodyguards ni George na nagmasid lamang sa tabi-tabi. Huwag niyo hayaan na makakatakas ang mag-ina ko. Dalhin niyo sila sa bahay ko. Motoridad na utos ni George. Yes, Governor.
Sabay na sagot ng bodyguards at mabilis itong nawala sa paningin ni George. Samantala si Leona naman ay hindi alam kung saan dadaan. Natataranta na siya. Bakit po tayo tumatakbo, Mama? Inosenteng tanong naman ni Jeyo habang buhat-buhat ito ni Leona. Mamaya na ipapaliwanag ni Mama. Kailangan na natin umuwi kaagad anak. Ani Leona na ikinatango ni Jeyo. Ngunit gano'n na lamang ang kaba ni Leona nang bigla siyang hinarang ng mga naglalakihang katawan ng mga lalaki. Agad na naagaw ng pansin ng mga estudyante at guro ang eksenang iyon. Sumama na po kayo sa amin, ma'am. Kung ayaw niyang sa pilitan na dalhin kay Governor. Seryosong sambit ng isang bodyguard. Napailing si Leona. Ano pa bang kailangan niyo sa amin? Labag po sa akin ang ginagawa niyo. Inis na saan ni Leona. Mahirap pong galitin si Governor, ma'am. Utos lang po talaga. At sana sumama na kayo kung ayaw niyo pong magkaroon ng gulo rito. Mama, mga bad guys sila. Umiiyak na saan ni Jeyo at agad naman itong niyakap ni Leona. Sasama na ako. Ani Leona nang akmang hahawakan siya ng mga bodyguard. Walang nagawa si Leona kundi sumama sa mga bodyguards ni George. Ngayon lang napagtanto ni Leona na mahirap nang takasan ng isang taong may kapangyarihan. Isa ng governor si George kaya natatakot si Leona sa magiging kahinatnan kung hindi niya susundin si George. Mahigpit na niyakap ni Leona ang kaniyang anak na nakatulog sa pag-iyak nito. Gusto niyang murahin si George dahil sa pilitan siyang dinala nito sa mansyon na paniguradong pagmamay-ari rin nito. Nandito na po si Governor, ma'am. Anunsyo ng bodyguard. Kasabay noon ang pagpasok ni George sa isang silid kung saan nakaupo sa sofa si Leona habang natutulog sa kaniyang bisig si Jeyo. Lumambot naman ang mga mata ni George nang makitang natutulog ang kanilang anak. Umupo si George sa tabi ni Leona at hinalikan ng noo ng kanilang anak. My little boy. My son. Bulong ni George at hinaplos ang buhok ng anak. Bahagyang kinagat ni Leona ang sariling mga labi. Nagiging emosyonal nang makita ang pangungulila sa mga mata ni George. Matagal na tayong wala. George, hindi na natuloy ni Leona ang kaniyang sasabihin nang agad siyang binalingan ni George, mariin itong nakatingin sa kanya. Anong ginawa kong kasalanan para gawin mo sa akin to, Leona? May karapatan ako sa ating anak. Mariing sambit ni George sa kanilang anak. Hindi makapagsalita si Leona at hinayaan si George na ilapat ang noon nito sa gilid ng kaniyang noo. Ginawa kong lahat para sa iyo, Leona. Ano pa ang pagkukulang ko nang matanggap mo ulit ako? Anong dahilan ko bakit iniwan mo ako at itinago mo sa akin na may anak tayo? Nagsusumamo ang mukha ni George kaya napababa ang tingin ni Leona. Napapikit si Leona nang patakan ni George ng halik ang kanyang pisngi at noo. Hindi ko hahayaan na pakawalan ka. Lalo na't may anak tayo. Sisiguraduhin kong ibabalik ka sa akin dahil akin ka, Leona. Imbes na kabahan si Leona sa pagiging territorial ni George ay mas lalo lamang nawala ang puso ni Leona. Kahit noon ay mapang-angkin na talagang si George. Agad siyang binabakura nung may mga nagtangkang manligaw sa kanya nung maging sila ng kolehiyo. Walang nagsasalita sa kanila hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay binasag ni Leona ang katahimikan. Saan pwede ihiga si Jeyo? Tanong ni Leona. Gusto niyang maging komportable ang kaniyang anak sa pagtulog. Inalis ni George ang pagkakaakbay kay Leona. Doon lamang napansin ni Leona na kanina pa nakakbay sa kaniya si George. May kwarto siya sa itaas. Tumayo si George at kinuha ang kaniyang anak sa bisig ni Leona. Ako na magbubuhat sa kanya. Dagdag pa ni George. Hinayaan naman ni Leona na sumunod kay George. Nang narating ang kwarto ay agad na nilapag ni George ang kaniyang anak sa kama. Binigyan niya ito ng isang masuyong halik sa noo. Mag-usap tayo sa labas. Ani George pagkatapos kumutan ang anak. Kailan kami babalik sa bahay? Tanong ni Leona nang nakalabas na sila sa kwarto. Dito na ang bahay niyo simula ngayon. Hindi na kayo babalik dun. Agad naman nag-react si Leona sa tinura ni George. Ha? Sumama lang ako rito para makipag-usap sa iyo, George. Wala sa usapan natin na manirahan kami rito. Bulalas ni Leona. Napatikom ang bibig ni Leona nang ilapit ni George ang mukha nito sa kanyang mukha. Gusto ko makasama kayo ng anak natin. 5 taon mong ipinagkait sa akin na makasama ka. Kaya nararapat lamang na mabuo ang pamilya natin. Napauntong hininga si Leona. Nakukonsensya siya kaya naman pumayag si Leona at nagustuhan naman iyon ni George. Simula ngayon, ikaw ay matutulog sa kwarto ko kasama ko. Paalala ni George at tinuro ang kwartong tinutukoy nito. Nalaki ang mga mata ni Leona
at aangal na sana nang biglang sumulpot ang mga guards at may ibinulong kay George. Okay, pupunta na ako ron. Sabihin nyo. Ani George sa mga guards at nilapitan si Leona para bigyan ito ng halik sa noo. Pasensya na at hindi kita masasamahan na kumain ng hapunan. Nagka-problema lamang. Babawi ako bukas. Paalam naman ni George kay Leona. Hinalikan ulit siya ni George sa noo at sumunod sa mga guards. Hindi na naman hinayaan si Leona na makapagsalita dahil agad nitong nawalan sa kaniyang paningin. Problemado namang napasabunot si Leona sa kaniyang buhok. Pulang-pula na ang mukha niya sa hiya. No way. Hindi ako matutulog sa iisang kwarto kung kasama siya. Pagtanggi ni Leona. Bakit po tayo nandito, Mama? Kanino po ang bahay na to? Kuryosong tanong ni Jeyo kay Leona habang sila'y kumakain ng hapunan. Gustuhin man na tumakas ni Leona ay hindi niya magawa. Maraming nakabantay ng mga tauhan ni George sa labas ng bahay at kahit sa loob. Kaya hindi na tinangka ni Leona na tumakas dahil madali lamang kay George na hanapin sila. Ikakwento ko sa'yo anak. Sa ngayon tapusin mo muna ang kinakain mo. Ani Leona na kaagad na ikinatango ni Jeyo. Agad namang naubos ang pagkain ni Jeyo kaya inaya na nito ang ina na matulog sa itaas ng kwarto dahil inaantok na naman ito. Sabihin niyo na po, Mama, please. Kilala niyo po ang guy na gusto kong bilhan ng malaking car? Maliit ang boses na sabit ni Jeyo habang nakahiga na ito sa malaking kama. Huwag ka sanang mabibigla anak ha. Makinig ka ng mabuti. Malumanay na saan ni Leona at hinaplos ang buhok ng anak. Diba sinabi ko sa'yo na nasa malayo ang papa mo na nagtatrabaho? Opo. Tugon ni Jeyo habang tumatango. Hinaplos naman ni Leona ang pisngi ni Jeyo at nginitian ito. Nandito tayo sa bahay ng papa mo. Sa bagong bahay natin. Kausap mo kanina si papa mo at siya ang nagbuhat sa'yo nung natutulog ka. Si Papa po? Si Papa po yun? Bahay niya to? Hindi makapaniwalang saan ni Jeyo sa maliit na boses. Saan po si Papa ngayon, Mama? Gusto ko po siya makita ulit. Ayaw na po ni Jeyo na iwan si Papa. Nagsisimula ng umiyak si Jeyo na kaagad na pinatahan ni Leona. Hindi alam ni Leona na ganito na pala kasabik si Jeyo sa sarili nitong ama. Ngayon niya lang napagtanto na kung gaano kahirap para kay Jeyo na walang ama. Shh! Tahan anak. Hindi ka naiiwan ni papa mo. Hindi na siya magtatrabaho sa malayo at palagi natin siyang makakasama. Sad ni Leona habang hinihimas ang likuran ni Jeyo habang ito'y nakayakap sa kanya. Gusto kong katabi si Papa sa pagtulog. Request ni Jeyo na agad na ikinatango ni Leona. Sasabihin ko mamaya kay papa mo, okay? Sa ngayon matulog ka na at nasa tabi na si papa mo pagkagising mo, Kaya naman masayang natulog si Jeyo. Pinunasan ni Leona ang luhang tumulo sa pisngi ng kaniyang anak. Sorry anak kung nagsinungaling ako. Susubukan ko buuin ang pamilya natin. Bulong ni Leona kahit tulog na ang kaniyang anak. Sa mga oras na iyon ay bumabalik ang mga alaala ni Leona nung pinagbubuntis pa lamang niya si Jeyo. Malaki ang pasasalamat niya sa matandang mag-asawa na nag-alaga sa kanila ni Jeyo at nagpaaral sa kanya. Kung wala sila ay hindi na alam ni Leona kung ano ang magiging kinabukasan niya. Ngunit dahil na din sa katandaan ay namatay ang kinikilala niyang bagong pamilya. 1 taon lamang ang pagitan ng mag-asawa nung namatay ito. Kaya naman ayaw sayangin ni Leona ang pinagpaguran ng mag-asawa. Hindi na malaya ni Leona nakatulog siya sa tabi ni Jeyo. Naalimpungatan lamang siya nang maramdaman na tila nakadutang siya sa ere. Iyon pala ay binuhat ni George si Leona. Hating gabi na nang nakabalik si George at nadatnan na natutulog ang mang-ina niya sa kwarto ng bata. Sabi ko, roon ka matutulog sa kwarto natin eh. Mahinang bulong ni George at napangiti na lamang nang sumiksik si Leona sa kaniyang liig. Dahan-dahan na nilapag ni George si Leona sa kama at matagal na hinalikan sa noo. Miss you honey. Malambing na saan ni George at ilang minuto na tinitigan pa ang magandang mukha ni Leona bago siya tumungo sa shower room para maligo. Nagising naman si Leona nang marinig ang malakas na pagbagsak ng ulan sa labas. Doon lamang napansin ni Leona na nasa kwarto siya at hindi niya katabi si Jeyo. Agad namang naisip ni Leona na si George mismo ang bumuhat sa kanya patungo sa kwarto nito. George? Malakas na tawag ni Leona. Hindi siya umalis sa pagkakaupo sa kama. Nasa shower room ako honey. Narinig naman ni Leona ang boses ni George at napansin na bukas nga ang ilaw sa shower room.
Pinamulahan naman ng pisngi si Leona nang marinig ang endearment ni George sa kanya. Kahit noong magkasintahan sila ay iyon na ang tawagan nilang dalawa kaya medyo naninibago si Leona. Naramdaman ni Leona na patapos na si George sa pag-half bath kaya naman agad siyang humiga at tinakpan ang buong katawan ng kumot. Matutulog ka na ba? Tanong ni George sa kanya. Napasinghap na lamang si Leona nang inalis ni George ang kumot sa kaniyang mukha. Nasa malapitan ng mukha ng lalaki. Agad na nagkatitigan ang kanilang mga mata. Kagigising ko lang, maulan pala sa labas. Muntik nang mautal si Leona. Iniwas niya ang kaniyang paningin kay George. Mamaya sa umaga. Kailangan na nating pag-usapan ito at nang maayos na natin ito, Leona. Ani George at tumabi sa pagkakahiga kay Leona. Napakurap ang mga mata ni Leona at biglang nahiya. Tabi talaga tayo matutulog? Paano si Jeyo? Sinabi ko sa kanya na ama kanya at gusto niyang makita ka sa kaniyang pagising. Tatabihan ko siya mamaya. At saka, ano naman kung magkatabi tayo sa pagtulog ngayon? May anak tayo kaya wala ka nang dapat ikahiya. Nanunuya pa na saad ni George at bigla na lamang niyakap si Leona. Magiging asawa na kita at magiging pamilya na tayo. Dugtong pa ni George at sinubsob ang mukha sa leeg ni Leona. Kumabog ng mabilis ang puso ni Leona at hindi maiwasan na itanong ang bumabagabag sa kaniyang isipan. Di ba may girlfriend ka na? 5 taon na at baka may pamilya kang inuuwian. Baka gawin mong bastardo ang anak ko. Mapait na saad ni Leona at mahinang tinulak si George. Ngunit kaagad na hinawakan ni George ang kaniyang kamay at maibabaw sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Leona nang makita ang salubungang kilay ni George. Ikaw lang naging girlfriend ko, Leona. Sa tingin mo magagawa ko magkaroon ng pamilya sa ibang babae kung ikaw ang hinahanap-hanap ko mula nung iwan mo ko? Seryosong saad ni George at mariin na tiningnan si Leona. Alam mo mahal na mahal kita, Leona. Na halos mabaliw ako at sirain ang pangarap ko para sa'yo. Kaya huwag mo iisipin na pangalawa ka lamang dahil ikaw ang pinakauna sa akin. Humihingal na saad ni George. Para namang dinapuan ng paru-paro ang tiyan ni Leona habang nakikipagtitigan sa mga mata ni George. Tila tanging siya lamang ang babae na minahal nito at nakikita. Totoo? May bahid na tuwa sa boses ni Leona. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Ngayon, may pagdududa ka pa ba rin ba? Tanong ni George at unti-unting nararamdaman na ni Leona ang paghaplos nito sa kaniyang maliit na baywang. Kaya kailangan natin mag-usap, Leona. Dahil pareho tayong naguguluhan. Sa ngayon, aalisin ko ang pagdududa mo. Magtatanong na sana si Leona sa huling sinabi ni George ngunit nagulat lamang siya nang biglang inangkin ni George ang kaniyang mga labi. George, itutulak na sana ni Leona si George dahil hindi na siya makahinga ng malalim na halik nito ngunit hindi siya hinayaan ni George. Shh! Ang ganda mo talaga. Paos na saad ni George at bumaba ang halik nito sa leeg ni Leona. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ako kasabik sa'yo. At kung gaano ko kagustong maramdaman ang halik at haplos mo. Dugtong pa ni George bago marahan na kinagat ang leeg ni Leona. George! Ungol ni Leona at agad na sumiklab ang pagnanasa niya. Tila sabik na sabik din ang katawan niya na mahawakan ni George at hindi na magawa ni Leona na pigilan ang kaniyang nararamdaman. Inalis ni George ang lahat ng saplot ni Leona at agad na dinilaan ang dibdib nito. Akin to. Mapang-angkin na saad ni George hanggang sa bumaba ang mga labi nito sa namamasang pagkababae ni Leona. Binuka ni George ang magkabilang hita nito at agad na sinunggaban ng halik ang gitnang bahagi ng katawan ni Leona. Napaarko naman ang katawan ni Leona sa kiliting nararamdaman. Tama na. Pilit na tinutulak ni Leona ang mukha ni George paalis sa ibaba nito ngunit mas lalo lamang binilisan nito ang pagsisip-sip sa kaniyang ibaba. Let it out, hon. Malambing na suyo ni George at hinaplos pa ang flat na tiyan ni Leona. Mahigpit na kumapit si Leona sa buhok ni George at walang pakialam kung nasasaktan na ito. Hanggang sa tuluyan ng nilabasan si Leona. Pagod na pagod si Leona sa ginawa ni George. Akmang ipipikit na niya ang mga mata nang naramdaman na naman na may tumusok sa kaniyang pagkababae. Napamulat ang mga mata niya at nadatnan na kinikis-kis ni George ang kabaan nito sa kaniyang perlas. Nagsisimula pa lang ako, hon. Hindi pa tayo tapos. Paritonong saad ni George habang mariin ang titig nito kay Leona. Tila pumipinting naman ang pagkababae ni Leona sa nakakaakit na boses ni George. Dahan-dahan lang.
Ani Leona dahil alam niyang magiging masakit para sa kanya ang gagawin ni George lalo pat matagal na simula nung may nangyari sa kanila. Masuyong hinalikan muna ni George si Leona bago ito pumaibabaw at tinutok ang kahabaan sa bakuna ni Leona. Susubukan ko maging marahan. Hayaan mo lamang akong gumalaw. Okay? Tugon naman ni George na ikinatango ni Leona. Hanggang sa unti-unting pinasok ni George ang sarili nito kay Leona. Mahigpit na kumapit si Leona kay George nang magsimula na itong gumalaw sa mabagal na ritmo. Mahal na mahal kita, Leona. Paos na sambit ni George habang gumagalaw sa loob ni Leona. Mahigpit din ang pagkakahawak nito sa magkabilang baywang niya na tila nang gigigil. George, dyan nga. Nasasarapan na saan ni Leona at sinasalubong ang bawat pagbaon ni George sa kaniyang loob. Ngunit kaagad na pinigilan ni George ang kaniyang katawan sa paggalaw. Nagtatagis ang bagang nitong nakatingin sa kaniya. Hindi ako makapag-concentrate na maging marahan sa'yo kapag ginawa mo yun, Leona. Nagbabantang saad ni George ngunit tila walang pakialam si Leona dahil sinaway niya ulit si George. Bilisan mo, George! Gusto mo na mabilis? Pagbibigyan kita. Nagtatagis ang mga bagang ni George nang sabihin iyon sa kana ito. Pinigilan ng sarili at naging mabilis ang paggalaw nito sa itaas ni Leona. Hindi na mabilang ni Leona kung ilang beses nila iyon ginawa. Nung sinabi niyang pagod na siya ay doon pa lamang tumigil si George. Han, mahal ko. Napapaos na bulong ni George sa tenga ni Leona. Dahil sa sobrang pagod ay hindi na nagawa ni Leona na tumugon. Ramdam niya ang mainit na katawan ni George mula sa kaniyang likuran dahil wala pa rin silang saplot. Nakayakap si George sa kaniyang likuran habang bumubulong kung gaano nito kamahal si Leona. Hanggang sa pagtulog ni Leona ay masaya siya dahil pinaramdam ni George na kung gaano ito kasabik sa kanya at gaano siya nito kamahal. Simula nung may mangyari kay Leona at George ay umiiwas na si Leona na tumagal ang pag-uusap nila ni George. Kaya naman hindi pa sila nag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan. Mama, nakalimutan ko ang dali ng car na binigay ni Papa. Kukunin ko po sa kwarto. Sambit ni Jeyo nang nasa loob na sila ng kotse. Ako nang kukuha, anak. Presenta ni Leona na masayang ikinatango ni Jeyo. Hinalikan muna ni Leona ang anak bago lumabas ng kotse para pumunta sa sariling kwarto ni Jeyo. Medyo nasasanay na rin si Leona na palagi silang magkatabi ni George sa pagtulog. Sobrang nahihiya si Leona pagkatapos ng may mangyari sa kanila noong nakaraan. Buti na lamang ay may pinagkakabalahan si George kaya hindi nito napapansin na iniiwasan niya ito. Leona, Ay, butike! Gulat na bulalas ni Leona at napahawak sa dibdib. Sa kaniyang pagtingin ay si George pala ang pumasok sa kwarto. Nakauwi ka na pala. Bakit mo naman ako ginulat? Seryosong napatitig si George kay Leona at lumapit. napapansin ko lamang nakaraang. Iniiwasan mo ba ako, Leona? Seryosong tanong ni George. Ha? Hindi ah. Maagap na sabat ni Leona at akmang lalabas ng kwarto nang pigilan siya ni George. Sa kamay. Malilate na ako sa trabaho, George. Pupunta na kami ng school ni Jayo. Ako maghahatid sa inyo. Bakit mo muna ako iniiwasan, Leona? Dahil ba ito sa nangyari sa atin? Tanong ni George. Napalunok sa sariling laway si Leona at hindi matignan ng maayos si George. Masyadong mabilis ang nangyari sa atin, George. Hindi naman sa pinagsisisihan kung may nangyari sa atin pero nakaraan lamang tayong nakita. Pilit na pinapaliwanag ni Leona ang bumabagabag sa kaniyang isipan. Agad namang kumalma ang mukha ni George nang marinig iyon. Marahan itong hinalikan sa noo si Leona at malumanay na tinignan. Pasensya na ako masyadong mabilis para sa iyo nangyari. Huwag kang mag-alala. Magsisimula ulit ako sa pinakauna hanggang sa matanggap mo na ako. Pero huwag mo na sana akong iwan ulit. Dahil yun ang hindi ko kakayanin, Leona. Pakiusap ni George na ikinatango ni Leona. Sorry kung itinago ko sa iyo ang lahat. Napatigil sa pagsasalita si Leona. Huwag mo munang isipin yun. At pakikinggan din kita kapag may oras ulit tayo. So ngayon, ihahatid muna kita at ang anak natin sa eskwelahan. Sabat ni George. Nahinga naman ng maluwag si Leona dahil maayos na silang dalawa ni George na kahit papaano naiintindihan ni George ang gusto niyang mangyari. Susundin niyo po ba kami ni Mama mamaya, Papa? Masiglang tanong ni Jayo nang makarating silang tatlo sa eskwelahan. Oo anak, kaya hintayin mo ako at bantayan mo si Mama. Ani George at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Oo naman, Papa. Sige po, hinihintay na ako ng mga klase ko. Paalam ni Jayo
Bago pa ito makalabas ng kotse ay niyakapan nito ng mahigpit si George. Kaya naman dalawa na lamang sila ni Leona ang nasa loob ng kotse. Magdi-dinner tayo sa labas pagkatapos ng klase niyo. Sambit ni George na ikinataka naman ni Leona. Bakit? Anong meron? Hinalikan ni George ang noon ni Leona bago sumagot. Gusto ko na gawin ang mga bagay na ginagawa ng pamilya, Leona. Gusto ko na bumawi sa mga taon na hindi ko kayo kasama. Hindi ko man inaasahan na nagbunga ang pagmamahala natin. Masaya naman ako dahil binigyan kaagad ako ng regalo ng Diyos. Madamdaming saad ni George. Malungkot namang napangiti si Leona. Siguradong magagalit si George sa oras na malaman nito ang dahilan kung bakit siya lumayo rito. Agad ding umalis si George sa paghahatid nito kay Leona sa eskwelahan. Buong araw ay nagtuturo si Leona sa mga elementary pupils kaya naman agad siyang nakaramdam ng pagod nang lumabas siya sa classroom. Hello, Leona. Uwi ka na? Agad nabati ng lalaking manliligaw ni Leona na si Teacher Bernard. Nabigla naman si Leona sa pagsulpot ni Bernard sa kaniyang harapan. Muntik nang makalimutan ni Leona na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil si Bernard sa panliligaw sa kanya kahit alam nitong may anak na siya. Nandito ka pala, Sir Bernard. Magalang nabati ni Leona. Mahinang natawa si Bernard. Tapos na ang trabaho natin kaya hindi na kailangan na maging formal. Leona, sa ngayon, maliligaw mo ko. Ngiting saad ni Bernard. Hindi naman mapakali si Leona. Napakamot siya sa pisngi. Tungkol pala sa panliligaw mo, Bernard. 'Di ba sinabi ko na sa'yo na wala nang tsansa na maging tayo? Alanganin na saad ni Leona. Pasensya na, Bernard, pero kailangan mo nang tumigil sa panliligaw mo. May anak na ako tsaka Leona, sabad ni Bernard. Nasasaktan na tiningnan nito si Leona. pagbigyan mo na sana ako. Naipakita na nararapat ako para sa'yo. Wala akong pakialam kung single mom ka o may anak ka dahil kaya ko naman maging ama sa anak mo. Pagmamakaawa pa nito at hinawakan ng kamay ni Leona. Naramdaman naman ni Leona ang awa rito. Magsasalita na sana si Leona nang biglang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Hindi ka pwedeng maligaw dahil asawa ko na si Leona. Madiing saad ni George at biglang hinila ang baywang ni Leona. Hindi makapaniwalang nakatingin si Bernard kay George. Napangisi naman si George dahil alam niyang kilala siya nito. Governor, paano? Takang tanong ni Bernard. Totoo bang sinasabi niya, Leona? Sa pagkakalam ko wala kang asawa at wala nang ama si Jeyo. Naguguluhang saad ni Bernard. Ako ang tunay na ama ni Jeyo. At hindi ko papayag na gawin mo ang pwesto ko. Seryosong saad ni George. Kahit hindi pa kami kinasal ni Leona. Ako pa rin ang kinikilalang asawa ni Leona dahil may anak kami. Kaya ngayon pa lang hindi kita hayaan na pormahan si Leona. Dugtong pa niya. Tila natakot naman ang manliligaw sana ni Leona at nanigas sa kinatatayuan. Agad namang humingi ng paumanhin si Leona kay Bernard sa pamamagitan ng tingin nang hinila siya ni George paalis doon. Bigla namang kinabahan si Leona nang maging tahimik si George pagkatapos nila sa kotse. Nasa backseat na rin ang kanilang anak at abala ito sa paglalaro ng bagong cellphone. George, galit ka ba sa akin? Pagpapapansin ni Leona kay George at hinawakan ang kamay nitong nakapatong sa manibela. Bahagyang napatalo naman si George sa pagkakaupo at agad na nag-react sa pagkahawak ni Leona. Napabuntong hininga si George at agad na kumalma. Hindi ako galit sa'yo. Meron pa rin lalaki na umaaligid sa'yo. Kahit nung tayo pa nun. Nagsiselos lamang ako dahil hindi na yun mawawala sa akin. Paliwanag ni George habang nasa malayo ang tingin. Hindi magawang tignan si Leona. Lihim namang napangiti si Leona at mabilis na hinalikan sa pisngi si George. Namumula naman ang tainga ni George na bumaling kay Leona. Huwag ka na magselos dahil ikaw lang lalaking hahayaan kong pumasok sa buhay ko. Ikaw lang ang tanging magiging ama ni Jeyo, Pagpapagaan ni Leona sa loob kay George at hinawakan pa ang pisngi nito. Napapikit naman si George at hinawakan ang palad ni Leona sa kaniyang pisngi. Akin ka lang, Han. Sayong-sayo ko, George. At akin ka rin, di ba? Napatungo naman si George. Sayong-sayo rin ako, Han. Simula noon ay naging maayos naman ang pagsasama ni George at Leona kasama ang kanilang anak. Pinuntahan nila ang mga lugar na dati ay pangarap lamang puntahan ni Leona kasama si George ngunit ngayon ay may munting anghel na silang kasama. Han, mahal na mahal ko. Malambing na saad ni George habang yakap-yakap nito si Leona mula sa likuran habang nakaupo at nakatingin sila sa nagdadamihang mga bituin sa langit. Ano yun?
Tanong naman ni Leona at sinuklay ang buhok ni Gio na natutulog lamang sa kanilang hita. Nasa gilid lamang sila ng dalampasigan at kasalukuyang nasa bakasyon silang tatlo. Sinusulit na nila ang bakanteng oras bago pa bumalik ang kanilang trabaho. Ilang buwan na tayo magkasama at para na tayo mag-asawa kung tutuusin. Kaya gusto ko sana magpakasal na tayo. Medyo nanginginig pa ang boses ni George nang sabihin iyon. Napatingin si Leona sa maliit na box na biglang ipinakita ni George sa kanya. Napaawang ang mga labi ni Leona nang buksan ito ni George at isang singsing na kumikinang ang bumungad kay Leona. George, mukhang mamahalin ng singsing. Humarap si Leona kay George. Natatakot siya sa maaaring presyo ng singsing. Kulang pa nga ito eh. Gusto ko ibigay sa'yo lahat kahit kayumanan ko. Kaya tanggapin mo sana ang singsing na pinaghirapan kong makuha. Kaya ng paghihirap kong makuha ka. Maluha-luha namang tinanggap ni Leona ang pagsuot ni George ng singsing sa kaniyang palasingsingan. Ikaw lang ang tanging mahal ko at mamahalin ko, Han. Kaya sana tanggapin mo ko bilang kabiyak mo. Pakakasalan kita, George. Masayang pumayag si Leona at biglang niyakap si George. Abot langit ang saya ni Leona sa biglang pag-propose ni George. Mahal na mahal din kita mula noon hanggang ngayon. Si George na mismo ang unang humalik at buong puso naman na tinanggap ni Leona ang mainit at masuyong halik ni George. Ito yung klaseng halik na puno ng pagmamahal at tapat sa nararamdaman. Sa gabing iyon ay ramdam nila ang pagmamahal na kailanman hindi nagbago. Nagkalayo man sila pero nanatili pa ring tapat ang puso nila sa isa't isa. Governor, balita ko may anak ka raw sa labas. Totoo ba ito? Hindi mapigilan na itanong ito ng kaibigan ni George na si Lucas. Sumalubong naman ang mga kilay ni George. Tila napantig ang kaniyang tainga. Anong ibig mong sabihin? Saan mo naman nahanap ang balitang yan at walang katotohanan? Biglang nagalit si George kaya naman agad na yumukod si Lucas. Paumanhin, maraming tao nagtatanong kung sinong palagi mong kasama na batang lalaki. At balita rin na nakatira na ito sa bahay nyo. Gusto ko lang kumpirmahin para magawa kong linisan ng pangalan mo. Saad ni Lucas kaya naman nakahinga ng maluwag si George. Yun ba? Bukas ko na i-announce na ikakasal na ako sa susunod na buwan. At ipapakilala ko rin ang fiancé at anak ko. Sa publiko, kung yan ang kinakabahala ng mga karamihan. Paliwanag ni George at nagulat naman si Lucas nang marinig mismo sa kaibigan na may anak na nga ito. Kung ganun totoo pala ang bali-balita na may nobya ka at anak na. Paano nangyaring may anak ka? Maga ka ba naging ama? Takang tanong ni Lucas na ang ngiting ikinatango ni George. Sigurado akong kolehiyo pa lamang ako ay nagbunga na ang pagmamahala namin ni Leona. Ngayon ko lamang nalaman na may anak kami at itinago niya ito mula sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang dahilan niya kung bakit niya ako iniwan. Pero mukhang hindi pa siya handa na sabihin sa akin. Sambit ni George, bahid sa boses niya na naiintindihan si Leona. Handa na rin si George kung ano man ang malalaman niya sa nakaraan nila. Ang pinaka-importante ngayon ay buo na ang pamilya niya. Sigurado ako itinago niya ang kanyang anak mula sa iyo para sa ikabubuti mo. Minsan kasi mas iisipin ng mga babae na isarili ang problema at huwag ipaalam sa mga lalaki dahil ayaw nilang magkaproblema din ng lalaki. Based on experience lang, Governor. Pahayag pa ni Lucas at napaisip naman si George dahil doon. Mas lalo tuloy minahal ni George si Leona. Maalalahanin at mapagmahal na tao si Leona at alam iyon ni George dahil ilang taon din silang magkasintahan noon. Palagi siyang alaga nito kaya nasasanay si George na palaging nandyan si Leona sa kaniyang tabi. Governor, may naghahanap po sa inyo. Biglang sulpot ng sekretary na lalaki sa opisina ni George pagkatapos na umalis si Lucas. Sino? Tanong ni George na abala sa pagpipirma ng mga papeles. George, long time no see! Bigla lamang pumasok ang babaeng naging kaibigan ni Leona sa opisina ni George. Sorry, Gov. Mapilit po talaga siya. Paumanhin ang sekretary. Hindi na nagawang pigilan ng babae dahil agad nitong lumapit kay George. Jessa, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni George at nagulat din sa biglang pagpakita ng dating kaibigan ni Leona. Nabigla si George nang bigla siyang niyakap ni Jenna. Agad naman niyang marahan na tinulak si Jessa at kunot noong tinignan nito. Sino nagsabing pwede ko lumapit sa akin at puntahan ako rito? Lumakas ang boses ni George. Hindi niya nagustuhan ang pagyakap ni Jessa sa kanya dahil naalala niya noon na muntik na siyang halikan nito sa kalasingan niya. Buti na lamang ay kahit lasing siya, alam niya ang kanyang ginagawa. Ayaw ni George na pagtaksilan si Leona kahit iniwan siya dito. Ah,
Hanggang ngayon ba hinihintay mo pa rin ang magaling kong kaibigan na iniwan ka lamang sa ere? Sarkastikong umiti si Jessa. Lumayo ka agad si George nang akmang nahawakan siya nito. Huwag mo ko hahawakan. Itinuring na kaibigan ka ni Leona. Bakit mo ito nagawa sa kanya? Pinagkatiwalaan ka namin tapos itong gagawin mo sa akin? Kay Leona? Galit na saan ni George. Tila walang pakialam naman si Jessa at umupo bigla sa lamesa ang nasa harapan ni George. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni George. Guards! Palabasin yung babaeng to! Sigaw ni George ngunit walang guards na pumasok. Binigyan ko muna ang mga guards mo ng pera para naman makakain sila sa labas. Nakangising sabat ni Jessa. Inosente pa nang nakatingin kay George. Ano kailangan mo, Jessa? Ikaw, George. Sagot naman ni Jessa. Nahanap mo na ba siya? Sabi ko naman sa'yo na may ibang lalaki si Leona. At iniwan ka niya dahil hindi ka niya mahal. At niloloko ka lamang niya. Napatagis naman ang bagang ni George. Nagsinungaling ka sa akin. Kahit kailan hindi ako naniniwala sa'yo. Asik ni George at napatawa naman si Jessa na tila nababaliw na ito. George naman! Hanggang ngayon baliw ka pa rin sa babaeng. Kung ako lang sana ang pinili mo. Eh di hindi ka sana nagkakaganito. Tukoy ni Jessa sa pagod ng workaholic ni George. Noon pa man sinabi ko na sa'yo. Naitigil mo ng kaibangan mo. Nasa akin na si Leona at may anak na kami. Seryosong saad ni George. Dahil sa sinabi niya ay napatayo si Jessa. Humalakhak ito sa harapan niya. Hindi ako naniniwala. Wala kayong anak ni Leona. Natatawang saad ni Jessa ngunit nanatiling seryoso si George. Kung ayaw mong maniwala, nasa'yo na ang pasya mo. Bigla namang nagseryoso ang mukha ni Jessa nang napagtanto na seryoso si George. Paniguradong hindi ikaw ang ama, George. Nakipagkita ba siya sa'yo, ha? Paniguradong gusto niya lamang na ipaako sa iyong anak dahil alam niyang governor ka. Inis na sambit ni Jessa. Hindi nito matanggap ang sinabi ni George. Paanong nangyaring may anak si Leon at George? Tanong ng isipan ni Jessa. Nagngit-ngit na lamang ang mga ngipin niya sa galit sa dating kaibigan. Aminado si Jessa na inahas niya si George nang malaman na hiwalay na ito kay Leona. Naging kaibigan lang ni Jessa si Leona para maging maganda ang image niya sa mga tao. Ako ang ama. Kaya tumahimik ka na at umalis dito. Sigaw ni George nang maubos na ang pasensya nito kay Jessa. Baka gusto mo na ipakaladkad pa kita. Magsasalita na sana si Jessa nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat si George nang makita si Leona nang naguguluhan na nakatingin sa kanya at kay Jessa. Oh, nandito pala si Leona. Kamusta kaibigan? Nakangiting bati ni Jessa at tinaasan ito ng kilay ni Leona. Bakit nandito ka sa opisina ng boyfriend ko? Di ba hiwalay na kayo? Jessa! Galit na sigaw ni George ngunit nagbibingi-bingihan lamang si Jessa at tila natutuwa pa sa ekspresyon na binibigay ni Leona. Jessa, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Leona nang tanungin ng kaibigan niya. Ngunit tila ibang-iba na ang kaibigan sa nakilala niya nang nasa harapan niya ngayon. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin alam na ako ang pinili ni George nung iniwan mo siya? Nakita mo naman siguro ang litrato na sinend ko sa'yo. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun para masaksak mo sa utak mo na hindi ka kawalan sa kanya? Humahalakhak na saad ni Jessa. Leona, huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi na nagawang magpaliwanag ni George ng masamang tiningnan ni Leona ito. Hindi ko alam na matagal niyo na pala akong niloloko. Lalo kami, Jessa. Kaibigan kita at ginulat mo ko ngayon. Traidor ka? Galit na saad ni Leona habang lumuluha ang mga mata niya. Parang pinipiga ang puso ni Leona nang makitang magkasama si George at si Jessa rito sa opisina. Walang kaalam-alam si Leona na nakikita pala ang dalawa habang wala siya. Leona! Akmang lalapitan ni George si Leona ngunit umatras siya rito. Huwag mo ko lalapitan. Madiing saad ni Leona kay George. Ito ba ang ganti mo sa akin, George? Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko na iniwan ka at ang hirap para sa akin na palakihin ang anak natin dahil wala ka sa aking tabi. Sabi mo sa akin, George. Sabihin mo sa akin. Kinikita mo ba ang babaeng yan habang may anak tayo, ha? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Leona. Tuluyan na siyang sumabog. Lahat ng pagod ni Leona at pagsisisi sa sarili ay naibuntong na kay George. Lumamlam naman ang mga mata ni George. Leona, makinig ka naman sa akin oh. Walang namamagitan sa amin. Ikaw lang mahal ko. Paliwanag ni George. Marahas na pinunasan ni Leona ang kaniyang mga luha at masamang tinignan si George at Jessa na tila natulala na ito.
Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko, George. Sa ngayon, hindi ko kayang pakinggan muna ang paliwanag mo. Seryoso man na sambit ni Leona ay nangihina naman ang loob niya sa pagod at sakit na nararamdaman. Parang pinagtaksilan siya ng lalaking mahal niya at ng kaibigan niya. Ayaw isipin ni Leona na totoo ang hinala niya dahil hindi niya matanggap. Leona, Sinubukan pa ni George na pigilan si Leona ngunit mabilis nang kumaripas ng takbo si Leona palayo kay George. George! Hindi na nagawang makapagsalita ni Jessa. Sinira mo na naman ang pagsasama namin. Galit na sabat ni George at mabilis na hinawakan ng palapulsuhan ni Jessa saka kinaladkad ito palabas ng opisina. Huwag mong gawin sa akin to, George! Reklamo ni Jessa. Lumabas ka na. At simula ngayon, hindi ka na makakapasok dito. Magpasalamat ka. Yan lang ang ginawa ko sa'yo. Dahil talagang gagamitin kong pwesto ko para lamang tumahimik ka. Buliyaw ni George at saka marahas na binitawan ng kamay ni Jessa. Hindi na hinintay pa ni George na magsalita si Jessa at agad na isinara ang pinto. Alam niya na ang sekretary niya mismo ang bahala kay Jessa. Sa ibang pinto dumaan si George para makaalis sa kanyang opisina. Dinala niya ang kanyang guards para tumungo sa kanyang bahay at para makausap ng masinsinan si Leona. Sorry po talaga, Governor. Sabi po kasi niya na ikaw mismo ang nagsabi na kakain na kami sa labas. Paumanhin ng guard habang sila'y nasa biyahe papunta sa bahay ni George. Sa susunod, wag na wag kayo maniniwala sa sasabihin ng iba, kundi sa fiancé at anak ko lamang. Wala namang magagawa si George dahil nangyari na. Kaya agad din niyang pinatawad ang mga ito. Mabilis na lumabas si George sa kotse nang nakarating na sa kanyang mansyon. Sigurado siyang nandito pa si Leona at hindi iyon nakakaalis kagad dahil may guards siyang nagbabantay sa kanyang mag-ina. Pagkapasok ni George sa kanyang kwarto ay nadatnan niyang nag-iimpake ng damit si Leona. Agad namang kinabahan si George at pinigilan si Leona. Hindi ka alis sa pamamahay na to, Han. Litanya ni George at pilit na binabalik ang mga gamit sa walk-in closets nito. Sa kwarto ako ni Jayo lilipat. Inis na pagtatama ni Leona. Ngunit ayaw pa rin na ibigay ni George ang mga damit kay Leona. Niyakap bigla ni George si Leona nang tangkain nitong umalis. George, ano ba? Inis na sigaw ni Leona. Mahigpit na hinawakan ni George si Leona at sinubsob ang mukha sa gilid ng leeg ng fiancé. Wag naman ganito, Han. Hindi ko na kayang matulog na wala ka sa aking tabi. Kahit ano gawin ni Leona ay hindi nito magawang baklasin ang pagkakayakap ni George. Hindi na pumiglas pa si Leona sa yakap ni George nang mapagod. Hindi ko alam na kayang gawin yun ni Jessa sa akin. Wala namang problema sa akin kung naging kayo noon dahil hiniwalayan na kita. Pero ang marinig na kanyang ahasin ka at naging masaya siya sa paghihiwalay natin ang hindi ko matanggap. Nasasaktan na saan ni Leona. Hindi niya magawa na magalit ng gusto kay Jessa dahil mas matimbang ang sakit at lungkot sa kaniyang dibdib. Maniwala ka sa akin, Han. Hindi ko magagawang lokohin ka. Walang namamagitan sa akin kahit noon pa. Kahit ipinahanap mo pa sa akin ng ebidensya, ay ibibigay ko sa iyo para maniwala ka. Nagsusumamong sambit ni George at malamyos na hinalikan ang pisngi ni Leona ngunit kinurot lamang siya nito. Attorney ka, di ba? Sige. Sa susunod dapat may ebidensya ka nang magpapakita sa akin. Hindi ka makakatulog sa aking tabi kung wala kang ebidensya. Maliwanag? Pagsusupladan ni Leona. Pero Han, sa kwarto ako ni Jayo matutulog. Magpasalamat ka na hindi ako lumaya sa pamamahay na to. Sabat pa ni Leona at tuluyan ng binaklas ang pagkakayakap ni George. Naiwan naman si George na problemado. Tila isang aso si George na palaging sumusunod kay Leona. Hindi rin mapakali dahil wala si Leona sa kaniyang tabi para sabay silang matulog. Kaya naman naghintay ng ilang oras si George hanggang sa sumapit ang hating gabi. Doon na niya ginawa ang pinaplano niya. Tumungo si George sa kwarto ng kanyang anak at nakitang mahimbing na natutulog ang mag-ina niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Han? Hinaplos ni George ang pisngi ni Leona at ang buhok ng kanyang anak na si Jayo. Nang makitang hindi nagigising si Leona, ay agad humiga sa likuran mula sa likuran nito at marahan na niyakap si Leona. Hanggang sa kinabukasan ay bigla na lamang naalimpungatan si Leona nang maramdaman na tila may malasahan sa kaniyang katawan. Unti-unting iminulat niya ang kaniyang mga mata at nagulat lamang nang makitang nakayakap si George sa kaniyang katawan. George! Ginising ni Leona ito ngunit tila tulog na mantika na si George. Naawa naman si Leona nang makitang mahigpit na nakayakap si George sa kanya at isinisiksik pa nito ang katawan sa kama na halos kaunting tulak na lang ay mahuhulog na ito.
Naalala tuloy ni Leona ang nadatnan niya kahapon. Ngayon niya lang napagtanto na naging tapat si George sa kanya kaya imposible na lolokohin siya nito. Ayaw niyang maniwala na niloloko siya nito hanggat walang ebidensya. Sorry. Bulong ni Leona sa tainga ni George kahit tulog ito. Hindi rin maintindihan ni Leona ang kaniyang sarili mula noong nakaraang araw. Biglang umiiba ang pakiramdam niya at kanyang mood. Kaya siguro naging emosyonal si Leona dahil sa kanyang nadatnan sa opisina ni George. Hinayaan naman ni Leona na nakayakap si George sa kanya at bumalik ulit sa pagkakatulog. Hanggang sa hindi namalayan ni Leona kung ilang oras siyang nakatulog nang bigla siyang ginising ni George. Honey, gising na. Rinig ni Leona ang boses ni George na ginigising siya. Naalimpungatan naman si Leona at dahan-dahan na iminulat ang mga mata sa nakita ang mukha ni George na tila kagigisang lamang na to. 11 o'clock na, Han. Hindi ka pa nakakain ng tanghalian. Ayon ni George kay Leona. Ngunit sa pag-upo ni Leona ay tila bumabaliktad ang kaniyang sikmura. Napatakip siya sa kaniyang bibig at kumaripas ng takbo patungo sa banyo. Agad na sumuka si Leona sa lababo ng banyo. Leona! Nag-aalalang tawag ni George at namalayan lamang ni Leona na nasa likuran lamang niya si George. Hinihimas nito ang likuran niya. George! Umiiyak na sambit ni Leona. Napatitig naman ang matagal si George sa kanya. Dadali na kita sa ospital. Napailing si Leona kay George. Wag na. Baka may nakain lang akong panis kagabi. Katwiran ni Leona. Hindi kita pinapakain ng panis, Leona. Mariin na saan ni George at pinunasan ang bibig ni Leona gamit ang kamay nito. Hindi ako mapapanatag kapag hindi kita nadadala sa ospital. Dugtong pa ni George. Pilit namang iniisip ni Leona kung anong dahilan kung bakit siya nabubuwal. Ganito rin siya noong pinagbubuntis niya si Gio. Bigla namang nalaki ang mga mata ni Leona nang mapagtanto kung bakit nagiging emotional siya nitong mga nakarang araw. Wait lang, George. Bilang mo ko ng pregnancy test. Maagap na saad ni Leona at pinigilan ang kamay ni George nang akmang bubuhatin siya nito. Pregnancy test? Wala sa sariling tanong ni George at tulalang napatitig kay Leona. Nalaki ang mga mata ni George nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Leona. Kaya naman napangiti si Leona dahil sa reaksyon na ibibigay ni George. Buntis ka, Han? Excited na tanong ni George at hinawakan ng tiyan ni Leona. Hindi pa ako sure. Pero try natin itest muna bago tayo pumunta ng doktor. Masasayang lamang ang pera kapag hindi naman pala ako buntis. Paliwanag ni Leona. Hindi masasayang ang pera ko sa iyo, Leona. Huwag mo nang isipin yun. Tugon ni George. Bigla nitong binuhat si Leona kaya napakapit siya sa leeg ni George hanggang sa inalapag siya nito sa kama at pumaibabaw si George sa kanya para bigyan siya ng halik. Hintay mo ako, ha? Sabik na ako malaman kung may baby ulit tayo. Masuyong saad ni George. Nakalimutan tuloy ni Leona ang galit niya kay George at napangiti rito. Kaya naman hinintay ni Leona si George na makabalik. Mga ilang minuto lamang ay nakabalik na si George dala ang 5 pregnancy test. Ang dami naman ito, George. Kahit 2 lang, okay na. Puna ni Leona nang tignan ng kamay ng plastik. Mas mabuti nang makasigurado tayo. Sige na, Han. Try mo na sa banyo. Nakangiting saad ni George at inalalayan pa si Leona na pumasok sa banyo. Huwag ka masyadong excited, George. Baka hindi ako buntis. Ani Leona pagpasok sa banyo. It's okay, Han. Kung hindi positive pero naniniwala akong buntis ka. Napakagat sa labi si Leona. Buti na lamang at hindi nakikita ni George ang kanyang mukha dahil namumula ang mga ito. Kaya nahawa rin tuloy si Leona kay George sa pagiging sabik. Hinintay naman ni Leona ang resulta ng gawin niya ang proseso. Maya-maya lamang ay napatulala si Leona dahil naging 2 linya ang pregnancy test na hawak niya. Sinubukan niya ang ibang pregnancy test at ganon pa rin ang resulta. Honey, ano na ang results? Patingin nga. Malakas na sambit ni George mula sa labas ng banyo. Kaya naman, agad na lumabas si Leona dala ang lahat ng pregnancy tests. Nanginginig ang mga kamay naman ni George na kinuha ang pregnancy test at tinignan ng resulta. Positive. Masayang sambit ni George at maluhaluhan na niyakap si Leona. Napatango-tango naman si Leona at nakangiting niyakap si George. Magiging tatay ka na ulit. Sobrang saya ko, Leona. Salamat at binigyan mo ko ng baby. Buong pagmamahal na hinalikan ni George si Leona sa mga labi at pinagdikit ang kanilang noo. Sa ngayon, hindi mo dadali ang anak natin mag-isa. Kasama mo na ako hanggang sa mag-anak ka. Bubuhayin natin ang mga anak natin hanggang sa tumanda tayo. Madamdami na saad ni George na ikinatuwa naman ang puso ni Leona. Gusto ko yun, George. Nakangiting litanya ni Leona. Sa sobrang tuwa nilang dalawa ay nauwi sila sa pagtatalig.
Ramdam ni Leona ang pagmamahal sa pag-iingat sa bawat haplos at halik ni George habang pinapaligaya nila ang kanilang sarili. Muntik tuloy nilang makalimutan na pupunta pa sila ng hospital. Sinama nila si Jeyo na walang kaide-ideya sa nangyayari. Are you sick, Mama? Bakit po tayo nandito sa ospital? Takang tanong ni Jeyo habang buhat-buhat ito ng ama. Sabay silang pumasok sa ospital. Magpapacheck up lang ako anak. Wala akong sakit, okay? Surprise ka lang namin ni Papa mo mamaya. Nakangiting saan ni Leona at pinagsiklop ang kamay kay George kahit buhay nito si Jeyo. Palagi na lang surprise. Baka ka lang, Mama eh. Ani Jeyo at napakamot sa batok. Natawa na lamang si George. Sigurado ako magiging happy ka na kapag na-surprise ka namin ni Mama mo, little boy. Ginalo ni George ang buhok ni Jeyo. Hindi rin nagtagal ay nagpakita ang doktor sa kanila at isinagawa na ang dapat gawin. Ilang minuto lamang naghintay sila Leona bago bumalik ang doktor na may masayang ngiti sa labi. Hindi nga nagkakamali ang pregnancy test, Mrs. Congratulations sa inyo ni Mr. You are 3 weeks pregnant. Masayang anunsyo ng doktor. Mama, what is pregnant? Inosenteng tanong ni Jeyo na ikinatawa ng doktor. Ibig sabihin, may kapatid ka na at nasa tummy pa lang ni mami mo. Paliwanag ng doktor na ikinaawang ng labi ni Jeyo. May baby na sa tummy ni Mama. Masayang bulalas ni Jeyo at hinawakan ng siya ni Leona na hindi pa masyadong halata. Yay! May baby brother na ako. Hindi pa natin alam kung anong gender ng kapatid mo, Jeyo. Malumanay na paliwanag ni Leona at hinaplos ang buhok ni Jeyo. Kaya, mas lalong nai-inlove si Leona kay George dahil magkahawig talaga ang itsura at mga mata nito. Sana nga sa susunod na bibi niya ay kamukha naman niya dahil ni isa man lang wala siyang naimana kay Jeyo. Kahit ano po ang gender ni baby, basta may kapatid na po ko. Nakataas ang kamay ni Jeyo at masayang tumatalon-talon sa harapan ng magulang. Napatalon ng bahagya si Leona nang biglang niyakap siya ni George mula sa likuran. Napansin naman ng doktor na kailangan nila ng privacy. Again, congratulations Mr. and Mrs. Villaflor. Maiwan ko na muna kayo. Ipakita niyo na lamang sa pharmacy itong listahan para sa medicine ni Mrs. Pagkatapos nitong binigay ang resulta ay nagpaalam na ito kila Leona. Hindi pa naman tayo kasal pero Mrs. Villaflor nang tawag sa akin ni Doc. Puna ni Leona. Ayaw mo nun? Kahit hindi pa tayo kinasal sa simbahan ay mag-asawa na kagad ang tingin nila sa atin. Nakangising tanong ni George, natutuwa sa sitwasyon nila. Kailangan ko lang asikasuhin ang pagpapakasal natin. Ngayon na buntis ka, hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka, Han. Dugtong pa ni George at hinalikan sa noo si Leona. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Leona nang umuwi na sila ni George at ni Jeyo. Nagpahanda pa si George sa mga tauhan nito at mga kasambahay dahil sa magandang balita na magkakaanak ulit sila sa pangalawang pagkakataon. Noong gabing iyon ay hindi natuloy ang pagtulog ni Leona dahil biglang tumawag ang isa sa family doctor ni George dahil may nangyaring masama sa mama ni George. Han, kailangan natin pumunta sa bahay ni Mama. Bahid ang pagkataranta sa boses ni George nang sabihin iyon. Kaya naman mabilis na nagbihis si Leona at sumama kay George. Sumama rin si Jeyo para makita ang lola. Pagkarating nila George sa bahay ng ina niya ay nadatnan niya na lamang ang kanyang ina na hindi na normal ang paghinga ng kanyang mama. Marami ring nakakabit sa katawan nito para mapahaba ang buhay. Mama. Maluhaluhang tawag ni George at niyakap ang payat na ina. Gulat namang napatakip si Leona ng bibig. Hindi niya inaasahan na ganito na pala ang sitwasyon ng ina ni George. Anak, napamulat ang mga mata ni Mrs. Villaflor dahil tila naramdaman nito ang presensya ng anak. Ikaw ba yan, George, anak? Ako nga po, Mama. Kapit lang po, Mama. Nahanap ko na si Leona at nandito rin ang anak namin. Nilingon ni George ang kaniyang mag-ina. Han, halika. Tawag ni George. Lumapit naman si Leona rito. Bumuhos ang luha ng ina ni George nang makita si Leona. Leona, pasensya sa lahat ng bagay na ginawa ko, ha? Nagsisisi ako sa aking ginawa na pinalayo kita sa anak ko para lang makamit ni George ang pangarap niyang maging abogado. Umiiyak na saad ng ina ni George. Huwag niyo na pong isipin yun. Kahit kailan hindi po ako nagalit sa desisyon niyo. Ang mahalaga po ngayon ay bumalik na po kami ni George. Sinusubukan naman ni Leona na patahanin si Mrs. Villaflor. Kahit na iha, sinabi ko,
Nakaraan kay George ang lahat na ginawa mo at tanggap ko kung nagalit siya sa akin. Wala na yun, Mama. Hindi ko na yun inaalala. Sabat naman ni George at niyakap ang ina. Magpagaling ka po, Mama. Ihintay mo pa ang bago niyong apo. Napangiti si Mrs. Villaflor. Susubukan ko, anak, at huwag na kayo malungkot, okay? Aaten pa ako sa kasal niyo. Lola, Biglang sumulpot si Gio at ibinigay ang bulaklak sa lola nito. ang ganda ni Lola. Natawa naman si Mrs. Villaflor kahit nahihirapan sa sitwasyon nito. Manang-mana talaga kay George nung bata siya. Masaya ako, apo, na nakita kita. Saad ng ina ni George at niyakap ang apo nito. Kahit gustuhin man ni Leonas at George na i-delay ang kasal dahil sa lumalala ang lagay ng ina ni George, si Mrs. Villaflor na mismo ang nagpupumilit na ituloy ito dahil limitado na lamang ang buhay nito. Ikinasal si Leon at George sa maraming tao. Maraming media ang nakapalibot kaya kalat sa buong bayan. Kahit sa Pilipinas ang engrandeng pagpapakasal nilang dalawa. Han, tumakas na tayo. Bulong ni George kay Leona nang makarating sila sa reception pagkatapos ng kasal. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni Leona ngunit nagpahila rin naman kay George. Hindi sumagot si George hanggang sa nakarating sila sa harapan ng dalampasigan. Puno ng mga bituin sa langit at makislap ang buwan kaya naman namangha si Leona. Bakit mo ko dito dinala? Tanong ni Leona. Yumakap bigla si George sa likuran niya at hinalikan ang kaniyang noo. Sinagot mo ko sa harapan mismo ng mga bituin. Nag-propose din ako sa iyo sa harapan ng dalampasigan. Ngayon naman ay pagkatapos kitang pakasalan sa harapan ng Diyos, mangangako tayo sa isa't isa sa harapan ng buwan. Mahabang salaysay ni George at saka hinalikan ang palad ni Leona na may singsing. Hindi pa pala tapos ang mga pangako mo sa akin? Pabirong saad ni Leona at nakatanggap lamang siya ng mariin na halik kay George. Hanggang sa nabubuhay ako, marami akong mga pangako na gustong tuparin kasama ka at ng mga anak natin. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka kaimportante. Ang araw kaya gusto kong sulitin ang bawat segundo at minuto na kasama ka. Madamdaming saad ni George. Kahit hindi man sabihin ni George na mahal siya nito, ay ramdam naman ni Leona na higit pa sa pagmamahal ang kanyang kayang ibigay ni George sa kanya. Gagawin natin yan, George. Malumanay na sambit ni Leona. Ngayon na namumuhay na tayo sa payapa. Wala na tayong pakialam sa mga taong sumira at tumalikod sa atin. Haharapin ko ang kinabukasan kasama ka na walang bahid na galit at puot sa mga tao. Sabi ni Leona na puno ng sinsero sa boses. Lahat ng bagay ay may rason. Hindi ibig sabihin ay ipinagkait sa iyo ang kasiyahan ay isinumpa ka na. Minsan, binibigyan ka lamang ng pagsubok ng Panginoon para mas tumibay pa ang iyong pananampalataya sa Kanya. Mahirap magpatawad sa mga taong naging dahilan ng pagkawasak mo pero laging tandaan na hindi magiging payapa ang buhay kung puno ng galit at puot ang nasa puso mo. Hindi mo man mapatawad ang isang tao sa ngayon, darating din ang araw na magagawa mong magpatawad at pakawalan ng mga bagay na makakapagbigay bigat sa ating dibdib.